una sa lahat. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ador Mawanay 2.0. Yusek Claire Castro, binanatan si Mike Defensor kaugnay sa paglantad ng mga umunay dating security ni Saldico. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Malabong suporta ng National Unity Party. Part 2 ng impeachment kay VP Sara, malabo na bang umusad matapos magpahayag ng agam-agam ang isa sa malalaking partido sa Kamara. Pagtatanggol kay Duterte, ngayong ikatlong araw ng pagdinig sa ICC, kampo naman ni Duterte ang maglalabas ng mga ebidensya para depensa ng dating Pangulo. Ikatlong araw na po ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Ngayong araw, ilalatag ng defense team ng dating Pangulo ang kanilang mga argumento sa kaso. Kung babalikan po natin ang opening statement ng abogado ni Duterte noong Lunes, dalawang bagay ang kanyang binigyang diin. Una, politika raw ang dahilan ng pagdiin at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC at si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nasa likod nito. Pangalawa, figure of speech lamang daw ang mga pahayag ng dating Pangulo sa war on drugs at hindi raw ginawang patakaran ng Pangulo ang pagpatay. Binanatan ng palasyo si dating Congressman Mike Defensor kaugnay sa aligasyong pinadalhan ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si News 5 correspondent Maricel Halili. Mase, may part 2 na raw ba o may part 2 pa raw ba ang pagsabog ng grupo ni Defensor? Anong tingin dito ng palasyo? Nako, Bok, minaliit ng Malacanang etong sinasabi na baka may part 2 pa etong mga aligasyon na ibabato laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung galing ito kay Representative Mike Defensor na tinawag niya pang Wonder Boy, mukhang tingin niya baka daw mangyari dito parang Ador Mawanay 2.0. Matatandaan kasi natin na si Mawanay yung whistleblower dati na bumaligtad kalaunan ng kanyang pahayag. May dinagdag pa si Yusek Castro. Ang sabi niya, may natanggap sila na information na isang operator daw mula sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yung nasa likod nitong mga pasabog na ito. Pero nang tanungin kung sino itong tinutukoy niya na operator, ayaw nang tukuyin ni Yusek Castro kung sino ba ito. Pero tingin naman nila walang katotohanan itong mga paratang na ito laban sa Pangulo. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Mase, nataon tong expose ng grupo ni Defensor sa pagdinig ng ICC. Ang tingin ba ng palasyo ay may koneksyon itong dalawa? Bok, wala pang direktang komento ang Malacanang tungkol dito sa sinasabing posibleng koneksyon ng confirmation of charges at saka itong paglabas nitong mga akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, ito naman daw ay malinaw na gawa-gawa lamang laban sa Pangulo. Pero hands-off daw sila patungkol naman doon sa desisyon ng ICC kung saan ay pinayagan nga na hindi muna magpakita si FPRRD doon
sa detention na hearing na gagawin bukas dyan sa ICC. Sabi lang ng Malacanang, nakadepende na yan sa ICC. Kung yun ang kanilang desisyon, iginagalang nila yan. Kung hiniling ni FPRRD na wag magpakita dito sa pagdinig na ito, nirerespeto raw nila yan. Hindi raw sila makikialam sa usaping ito. Naritong sinabi ni Jose Castro. Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. Okay, Mase, ibang usapin naman tayo. May nilabas na pahayag ang NUP, yung National Unity Party, I think the second biggest bloc in Congress, na posibleng hindi nito suportahan ang impeachment ni VP Sara. Anong reaksyon dito ng palasyo? Bokal, sabi lang na Malacanang, ginagalang nila kung ano man ang desisyon ng NUP. Kung tingin nila itong desisyon na to tungkol sa impeachment ay makakabuti para sa kanilang partido, nasa sa kanila daw yon. Pero hindi na daw dapat pinag-uusapan pa sa ngayon yung numero ng House of Representatives in favor of the President. Dapat daw ang pinag-uusapan ay kung meron bang ebidensya para ipursige itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kasunod niyan, meron ding paalala ang Malacanang doon sa mga characteristics o katangian ng isang Pangulo kung sino raw yung dapat natin na iboto sa 2028. Naritong sinabi ni Jose Castro. Ang kailangan ng bansa ay taong hindi pamumulitika ang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang pagpapaunlad ng bayan. Nagpaalala ang Pangulo na ang nagiging agenda ng iba ay paulit-ulit na pag-criticize. Iyon lang ang tanging nagiging trabaho nila. Walang ibang ginawa kundi siraan lang ang ibang programa ng administrasyon. Kaya dapat ipaalam sa ating mga kababayan na ang pagiging Pangulo ay maging isang leader na namumuno sa bayan, hindi para magyabang lamang. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili, live mula sa TV5 Media Center. Sa puntong ito, alamin natin ang latest sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. At live po mula sa The Hague sa The Netherlands, nauna sa balita si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, anong tinalakay ngayon sa pagdinig? Para makinig speech o dun sa presentation or submission on the merits of the case ng defense this day. Of course, una nang in-address nagkaroon ng general comment ulit itong si Kaufman at sinabi nga niya this general comment is addressed doon sa mga usapin na he does not disrespect any deceased person and he also technically or practically address the victims and the relatives of the victims of this case, saying na hindi niya ito binabastos at he respects the lives of the people kasi iba daw ang lumalabas sa mainstream media. At dito ni-reiterate niya ulit katulad ng sinabi niya noong una ng opening statement na ang mga media daw, ang domestic media ay somehow fixated doon sa mga sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte at nasa splice nga daw. At when he went on to the merits of the case, inuna niya yung mga speeches na ipinalabas ng prosecution at sinabi niya na meron siyang isang speech doon na tinalakay na nilabas ang prosecution saying na parang sa memorandum na si Pangulong Rodrigo Duterte addressing the public at sinasabi niya ang DILG is my subordinates and ang sinabi daw ng prosecutor lang hanggang doon lang sa if you need to kill parang gano'n pero hindi daw ipinalabas yung the rest of the statement which is sabi if you do your duty do not worry cases if somebody will go to jail, it's me, I am responsible. And she said, just do it right. We have trainings and you can only kill if your life is in danger. Hindi daw yun pinalabas ng prosecution. So parang yung nagiging takbo nung kanyang statement dito, Bok, ay of course as expected, papubulaanan niya yung mga pinresent ng prosecution, Bok.
Okay, Angela, pumayag yung ICC pretrial chamber na hindi na dumalo sa detention review hearing sa Bienes si Duterte. You have any details with that? Sorry? Yung, pagpayag ng ICC pretrial chamber na hindi dumalo sa detention review hearing sa Bienes si dating Pangulong Duterte. Anong detalye natin dito? Ganun lang din Bok, kasi as expected actually, hindi na talaga papayag ang pre-trial chamber na kumbaga parang they will allow the president to skip also the hearing or without his appearance because 'di ba hindi na nga sila pumayag dito sa niya, yung sa confirmation of charges. So ano pa ba naman yung one hour na appearance pa na for the detention of review of the detention. So it's expected sa mga judges na hindi na sila napapayagan nila na mag-waive ng right ito si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na lang umappear doon sa review ng detention. Bok. Okay. Bok, merong pahayag na ba yung ICC tungkol dun sa alegasyon ng mga nagpakalalang dating security ni Zaldico na may perang inilaan para sa gastusin ng ICC investigators dito sa Pilipinas? Prosecutor's office na independent sila at may budget sila para sa investigasyon. Ano man daw ang aktibidad ng prosekusyon at ang mga investigasyon nila ay fully covered ng budget ng kanilang opisina. Pero of course, confidential nga daw ang source ng ebidensya, pati ang mga pangalan ng testigo or organisasyon. So talagang ni-reiterate nila na walang katotohanan itong mga allegasyon sa kanila. But normally nga, they don't really address itong mga ganitong issue. Pero siguro dahil sa dami na rin ng mga messages sa kanila ng Philippine media, they had to issue a statement. So nauna na nga kasing sinabi ni Attorney Levy Baligod na pinondohan ni Zaldico at Trillanes ang hotel accommodation ng mga ICC investigator. So ito yung mga pinabulaanan ng ICC prosecutor, Office of the Prosecutor. Bok. Okay. Ulat po ni Angela Lagunzad Castro live mula sa The Hague sa The Netherlands. Nagpahayag ng agam-agam ang National Unity Party or NUP sa Kamara na suporta ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At live po mula sa Batasang Pambansa, nauna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano bang agam-agam ng NUP at ito ba ay official stand na ng partido? Bok, una sa lahat, nilinaw ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na hindi ito ang nagkakaisang desisyon o stand ng partido. Nakasaad po doon sa statement na pirmado ng kanilang Secretary General na hindi raw sila bobotong pabor sa impeachment ni VP Sara kung walang mailalatag na bago, matibay at compelling na ebidensya doon nga sa impeachment dahil ito nga raw ay isang pinakamahalagang kapangyarihan na ipinagkakatiwala sa Kongreso kaya hindi raw ito dapat gamitin sa pamumulitika. Pero ayon nga kay Puno ay hahayaan pa rin daw nilang bumoto yung mga miyembro ng partido base sa kanilang konsensya. Aminado rin si Puno na divided o hati raw yung opinyon sa loob ng kanilang partido. Narito po yung pahayag ni Congressman Puno. No, this is not the party stand. We will have another formal meeting. I doubt that there will be a uniform party stand here. There's no clear bias or leaning towards either side at this point. So we ended up with, sige, let's see what the evidence will show. Bok, kung hindi pa siya party stand, bakit by all appearances yung pahayag ni Secretary General Reginald Velasco, it did sound like a party stand. It sounded like the NUP had taken a position not to support anymore an impeachment complaint. Tama ka, Bok, may logo pa nga doon sa statement. At yan din yung pinagtataka natin dahil sinabi nga ni Puno, hindi rin nga sinabi ni Puno, kung may faction man doon sa loob na may pabor o hindi pabor doon sa VP Sara impeachment. But clearly he said, divided o hati po yung opinion ng mga miyembro ng partido. Bok. Pero Bok, let me just squeeze this in. More or less, gaano kalaki itong NUP doon sa Kongreso? How big a block is the National Unity Party?
Bok, actually, second largest block dito sa Kamara, ito nga National Unity Party at nasa 43 or higit itong kanilang mga miyembro dito. Kaya medyo malaking kawalan kung magkakasundo or magkakaisa sila, merong sariling stand na hindi sila papabor dito laban sa impeachment kay VP Sara. Bok. Kasi basically that's one-sixth already of Congress, more or less, mga one-sixth of Congress. You need one-third of Congress in order to impeach an official. So basically, it's already possibly half of the numbers you need for an impeachment vote. Yes, Bok. Actually, para nga makakuha ng one-third, ang kakailanganin lang po ay higit 105 na mga kongresista na bumoto ng pabor o hindi sa impeachment laban sa bise, Bok. Okay, Bok, may kinalaman ba itong lumabas na statement sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential election? Bok, ayon nga kay Puno, wala raw itong koneksyon dito nga sa maagang pag-anunsyo ni VP Sara sa pagtakbo niya sa pagkapangulo nga sa 2028 elections. Nananatili raw silang miyembro ng mayorya ng Kamara. Ang NUP nga, again, yung second largest block dito sa Kamara at meron nga sila higit 400 or 40 members. Kaya kung magdedesisyon nga sila, ay talaga namang malaking kawalan doon sa numero laban nga doon sa impeachment kay VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Puno. So, and alam naman na lahat, nasa majority kami ng Congress, no? So, we're not on the same side. So, that has nothing to do with this. This has to do with fair play. It has to do with the process that we're undertaking. Bok, it's also interesting to note na member ng NUP, yung isa sa mismong nag-endorso po ng fourth complaint laban kay VP Sara, siya si Manila 6th District Representative Benny Abante. Kinukunan pa nga natin siya ng pahayag, Bok. Oo nga, that's interesting. Pero Bok, ano yung pananaw ng iba pang mga miyembro ng NUP dito sa usapang ito? Yes, Bok, si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na miyembro rin po ng NUP nanindigan na impeachable offense yung mga ginawa umano ni VP Sara. May bagong ebidensya man o wala. Ganyan din po yung sentimiento ng isa pa nilang NUP member na si Congressman Rolando Valeriano. Narito po yung kanilang pahayag. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang taong handang pumatay sa presidente kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. I will not take back my previous vote during the previous impeachment. Ako basta ang magiging stand ko dahil sinabi rin naman niya na probably it might be a conscience vote. So doon ako, what is just and what is right. Bok, sa Lunes nga, March 2, mag-uumpisa na yung deliberasyon ng House Justice Committee sa VP Sara impeachment. Titignan na nga ng komite kung sufficient in form and substance yung mga reklamo laban sa bise bago nga po tuluyang gumulong ang pagdinig. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, salaysay ng mga dating security umano ni Zaldico tungkol sa mali-malitang kickback sinubiti na sa Ombudsman. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagbigay na ng sinumpang salaysay sa Ombudsman ng 18 dating security umano ni Zaldico. Tugnay po ito sa alegasyong nagatid sila ng mali-malitang pera sa maraming politiko, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang kanilang pakay sa pagbigay ng kanilang mga affidavit?
Bok, gusto nilang paimbestigahan sa ombudsman ang mga politikong tumanggap umano ng kickback para masampahan sila ng reklamo. Si Atty. Levy Baligod na tumatayong abogado ng 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico ang nagsumite ng mga salaysay. Ayon sa grupo, inutusan silang mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at ilan pang opisyal ng gobyerno. Nanindigan si Baligod na walang nag-uutos at nagbabayad sa kanila na malaking personalidad para ilahad ang kanilang nalalaman. Narito ang pahayag ni Atty. Baligod. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Bok, ayon naman sa Office of the Ombudsman, hindi pa maituturing na verified complaint ang isinumiting affidavit. Dadaan pa raw ito sa standard evaluation process. Susuriin muna nila ang substance, jurisdiction at prima facie basis at saka pa lamang magdesisyon ang Ombudsman kung iimbestigahan ito. Titignan din daw nila ang credibility ng affidavit at mga ebidensya na ipinresenta. Bok? Bok, pinangalanan ba sa affidavit ang mga opisyal ng gobyerno na di umano'y tumanggap ng pera? Bok, nabanggit sa affidavit si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na tumanggap umano ng pera. Si De Lima raw ay kasama sa mga meeting ng ICC investigators na nagpupunta sa Pilipinas pero inamin ni Baligod sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha na nagkamali siya sa pagsama kay De Lima sa listahan. Taliwas yan sa laman ng affidavit ng grupo. Matatandaan na kahalala lang ni kay De Lima bilang kongresista noong 2025 midterm elections. Itinanggi naman ni De Lima ang mga paratang at iginiit na puro kasinungalingan ang laman ng affidavit. Narito ang kanilang pahayag. Error yun, no? On my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila De Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? Wala akong natatanggap na anuman, whether maleta man yan o paper bag man yan o kung anuman yan na may pera. So I totally deny that. Siyempre nakakagalit na nakakatawa dahil andyan na naman yung mga kasinungalingan na yan at dinadawit na naman ako. Hindi na ba sila nagsasawa? Samantala, Bok, pinabulaanan din ni Baligod na binayaran umano ng $2 million ang ICC para mag-imbestiga sa bansa. Narito ang pahayag ni Atty. Baligod sa programang Storycon ng One News. There is nothing in the affidavit. And also, I did not say anything that the $2 million went to the ICC. I remember specifically you said you actually accused the ICC investigators of graft and corruption because of that money. You can go over the press con and you will be cleared na ang sinabi ko may mga ibinigay kay Sunny Trillanes na pera, pati yung hotel accommodation nila ay binayaran ni Zaldico at nakasaka ni Sunny Trillanes. Yun po ang sinasabi ko na merong corruption, merong bribery. Bok, sabi naman ni Palace Officer Yusek Claire Castro sa programang The Big Story ng One News, questionable ang kredibilidad ng mga nagpakilalang bagmen. Duda raw siya sa inilabas na larawan ng mga maleta ng pera. Narito ang bahagi ng panayam kay Yusek Claire Castro. Supposed to be a drama. There should be a drama, but it becomes a comedy. It should be a complete statement, complete pieces of evidence, not like a teleserye. There's a season 1, season 2, and season 3. Why are they still manufacturing stories? Yan munang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ilang Pilipinong walang tirahan sa abandonadong pabahay nakikisilong. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mahal magkaroon ng sariling bahay sa Pilipinas. Ang ilan nating kapatid napipilitang makisilong sa mga abandonadong pabahay ng gobyerno. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Malaking pondo ang inilalaan ng gobyerno para sa mga proyektong pabahay sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority. Layunin nito na mabigyan ng disenteng tahanan ang mahihirap na Pilipinong walang sariling bahay, tulad ni Nanay Tess at Elma. Ilang years na po ba kayo nangungupahan at palipat-lipat? 13, ma'am. Umpisa ako nung 13. Wala akong nalibre, sabihin mo, caretaker, wala. Doon sa Biswan, wala. 13 talaga ako, umpisa ako sa 200. Kaya, laking tuwa ni Nanay Tess at Elma nang makatagpo sila ng pabahay ng gobyerno na kanilang malilipatan. Ang problema, ang bagong tirahan ay hindi nila legal na pagmamayari. Barracks lang kami talaga. So kung halimbawa, Ano ibig sabihin? tumira ka lang na kung halimbawa, tira ka lang. Kung mayroong relocate, alis ka talaga. Kung alin yung walang laman, doon sila. Sa Baras Rizal, may mga pabahay na itinayo para sa mga nangangailangan. Isang lugar kung saan dapat may mga pamilyang nagsisimula ng panibagong buhay. Ngunit sa halip na maging tahanan, marami sa mga ito ang nananatiling baka. Siyam na taon nang iligal na naninirahan ng pamilya ni Nanay Tess sa Baras Housing Project. Kaysa nga naman daw sa kalsada manirahan, nakita nilang oportunidad ang housing site ng gobyerno na abandonado at tila pinaglipasan na ng panahon. Pero ang tinuturing na bahay hanggang ngayon ay walang maayos na pinto na maikakandado para sa mapayapang gabi. Pag nagbaras ka, tapping lang yan. Halimbawa, yero na kalawangin, yan nilagay mo. Kasi pag naglagay ka ng jealousy, magagalit sa'yo, pupuntahan ka. Ano yan? Bakit inaangkin pinapaganda niyo yan? Hindi mo pwede siyang pagandahin, hindi mo siya pwedeng lagyan ng pintuan na matibay. Halimbawa, mayroong magpunta ng guard. Parang natatakot na kami humarap kasi papagalitan ka, andyan na yung parang pagsalitaan ka na masakit, namumurahin ka. Kayo talaga, ang kapal niyong mukha niyo, babaraks kayo dyan. Yan sinasabi ko dun sa mga kasama ko na kapitbahay ko, hindi tayo pwedeng kasi makiusap tayo. Na kaya naman namin hulugan pero hindi bigla. So ipon-ipunan namin. Yan, tulad nito, yung barracks na to. Ang gagawin mo, ganun, tapping lang talaga. Kasi as in, papagandahin mo yan, hindi pwede, bawal yan. Sisitahin ka yan, ganyan lang ang itsura. Hindi mo pwede siyang, basta matakpan lang yan, mawalang okay na yan. Pero kahit ganyan, paalisin pa rin. Siyempre sabi ko, hindi naman porket na nagbaraks kami, hindi na kami maglinis. Oo. Siyempre maglinis din kami, sabi ko, kahit papano. Karamihan sa mga taga-barracks, tinanggap na lang ang kanilang masaklap na kapalaran basta raw may bubong na masisilungan. Ilan po ba kayo nandito ngayon? Nasa kami ma'am, nasa 40. 40 na pamilya po. Oo. Kasi minsan yung isa may pamilya na may, halimbawa tulad sa akin, may anak na ako, may apo na. Siyempre nakikisilong din. So dito na lang tayo. Noong una, kasi yung asawa ko taga rito talaga. So since talaga na tinayo taon 2016, ang sabi nila, pabahay nga daw dito. Kasi para kanino? Sa mga tao daw na naghihirap. Sabi niya, applyan daw mga taong naghihirap na walang mga bahay, yung nasa gilid ng mga, kunyari nasa creek, kunyari nasa gilid, sa gilid ng mga ilog, sa mga squatter, kung halimbawa nasunugan, yun daw ililipat dito. Yun ang nila, sabi nila. Pero yung taga rito, nahirapan naman din kumuha ng bahay.
Hindi lang kawalan ng permanenteng bahay ang pasa ng mga taga-barracks. Kalbaryo rin ang kawalan ng kuryente at tubig sa kanilang lugar. Ang kuryente dito, ma'am, as in wala kaming kuryente. Unang gamit namin dito, gasira po talaga. So hindi pa uso yung, kasi bago lang yung sumikat yung solar eh. Gasira kami. Ang gamit namin to gasira, tapos yung tubig namin dito deep well. Tiis lang, kahit walang ilaw, kahit walang tubig, at least nakakasilong kami. Kasi kung mangupahan ka, meron ka nga ilaw, meron ka nga tubig, bayad mo sa bahay, paano na lang yung pagkain? Itatrabaho ka na lang pambayad, paano ang pagkain? Kaya sa akin, parang komportable ako na nakabaraks kahit pagalitan kami, okay lang. Nais ng mga taga-barracks mabigyan sana sila ng pagkakataon na magmay-ari ng bahay kahit pa sa lugar na mistulan ng ghost town dahil sa tagal ng pagkatenga. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Marami tayong kapatid na hirap makakuha ng pabahay mula sa gobyerno. Bukod sa kawalan ng pera, may palakasan system raw. Ang pagpapatuloy ng kwento, dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Payag naman daw ang mga naninirahan sa barracks na sila ay magbayad para legal na maipangalan na sa kanila ang kanilang tinitirhan. Hiling lang nila, sana ang maging hulog ay naayon sa kanilang kita. Dito kasi yung iba, hindi relocate, kundi bumibili sila. So yung binibili nila, ang isang unit, nasa ata ito, 40, ganun. Oo, 240,000. Isa tulad namin mahirap, hindi namin kaya namin afford. Saan kukuha? Oo. Willing naman kami hulugan namin. Hindi naman sabihin na tirahan na lang namin. Kaya po namin maghulog kasi kaya namin kung magkita kami ng sa isang araw 400, may tabi kami 50, siguro mahulugan namin ang monthly. Pero yung iba kasi doon, kasi nagkwento yung kaibigan ko, na nakilala ko, sabi niya, bago kami pumasok dito, dumaan kami sa butas ng karayom. Nakakailangan dito kung mayroon kang pera, kailangan mo 10K, pasok ka na agad. Hindi ka na maghirap na kung ano, agad asikaso na nila yung papel. Sa sitwasyon ni Nanay Elma, di niya tunay na pangalan. 13 taon nangupahan ang kanyang pamilya. Mahigit 1 dekada rin siyang nagtiyaga para mag-apply ng pabahay ng gobyerno. Ang kaso, ngayon senior citizen na siya, hindi pa rin siya napagkalooban ng sariling bahay. Ang sabi sa kanya, pag umabot ng edad ng 70 ay hindi na kwalipikadong maging benepisyaryo ng pabahay. Pumunta kami sa munisipyo, sinusundot namin yung apply namin. Sabi naman sa amin, antayin ninyo ang approval ni Mayor. Aprobahan naman kami. Ang lang doon, pagdating doon sa NHC, sasabihin na wala nang slot ang baras. Wala nang slot, pero ang dami po. Iyon na nga. Ako naman, abala ako sa anak buhay ko. Alam mo naman, pinugay to baras. Pamasahe, 1,000 kulang. Lalo na lang nag-pandemic, isang lang, 500, 1,000 balikan. Sabi ng mister ko, ibili na lang natin ng bigas yan, huwag ka nang pabalik-balik. Kasi kung bigyan ka talaga ng bahay, nandyan na. Hanggang sa napagod at sumuko na sila sa pangarap na magkaroon ng sariling bahay. 2 beses na ako nag-submit ng mga requirements. Ngayon, pabalik-balik ako. So ang sinasabi ng mga sekretary doon, maghintay kayo kasi mahirap daw yung proseso, ganito daw, hindi daw basta-basta. Hintay, o kami naman naghihintay. Ngayon naman, wala na naman, ilang taon, tahimik na naman. Apply na naman kami uli kasi meron na magbigay ng mga bayodita o applyan nyo to kasi pabahay. Siyempre tuwang-tuwa kami. Pabalik-balik naman doon, ganun, parang nagsawa naman ako. Wala nangyari. Kaya sabi ko, parang ang hirap naman, sabi ko, pupunta tayo doon, pamasahe. Siyempre kung araw-araw kami pupunta doon, halimbawa, balikan namin,
kung ang kita ba namin sapat lang din sa pagkain, di syempre di ba, hirap talaga. Ginhawa sana para sa mga informal settler ang layunin ng programang pabahay ng gobyerno. Subalit, paano kung sa halip na pakinabangan ay naiiwan lamang ang mga ito na nakatiwangwang? Bakit hindi na lang ito ibigay sa mga kababayan natin na tunay na nangangailangan kaysa tuluyan ng masira at mapabayaan? At para sa mga katulad ni Nanay Tess at Nanay Elma ay hindi na kakaba-kaba pa na mapalaya sa lugar na itinuturing na nilang tahanan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kaming inyong kapatid sa Balitaan sa Public Service, dapat una sa lahat. Abangan po ninyo bukas kami ulit dito sa TV5, 1PH, RPTV, 2TV at 105.9 True FM.